بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, pagpapatuloy natin ang aklat na Kitab at-Tauhid na sinulat ng Imam Sheikhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. So tayo ay nasa bilang ng ating pagnanumber sa ay 31. Kung ako hindi nagkakamali, may ibang Brother Binsar, siyang taga-number natin sa center. So sinabi rito ng muallif rahimahullah, Bab Bayan Shay'in min Anwa' Sihir. So sabi niya rito ang kabanata na bayan o paglilinaw o pagka-clarify ng mga uri ng sihir, mga uri ng sorcery o ng magic o ng pangkukulam ng mga tao. Kasi yung nakalipas na bab, punapansin natin na ang puro dalil na binigay sa atin ng muallif rahimahullah ay ang dalil na tungkol sa Quran. Yung ayat surah Al-Baqarah 101 hanggang 102. So ngayon na dito na yung unang mga nakalipas na alam natin ang sihir talaga tinutukoy doon ay yung mayroong katulong na shayatin at ito ay kufur at saka shirk. So ang muallif rahimahullah dahil sa kanyang pagiging talagang maingat sa pagbibigay sa atin ng kaalaman, mayroon ding mga uri ng sihir na hindi naman talaga ito kufur o shirk. At ibibigay natin ang mga dalil dito na nabanggit. Kaya lang minsan ang kanyang epekto sa tao ay halos kahalintulad ng sihir. Kaya nga sabi natin noong nakaraan, ang ibig sabihin ng salitang ibaratun malatupa wakapi sababuhu. Na ito ay sinasabi natin na ito ay isang uri ng mga salita o magandang salita o bulong o panalangin na siya ay latup, ibig sabihin napakagandang pamaraan. Kapi at hidden, siya ay nakatago ang kanyang sabab o dahilan. So, sa mga sihir na hindi naman ito ay kabair at dunog. Kaya lang, alam mo, tulad ng namima at saka yung bayan, na siya ay mayroon tinatawag na atar o ta'tir. Ang atar, ibig sabihin, meron siyang epekto sa tao na kanya epekto ay sihir. At meron naman mga uri ng sihir o gawain na ang kanyang hukom ay sihir, kaya lang siya ay kapi o hidden, hindi talaga siya napapansin ng tao. So kaya ito ang pinakamahalaga dito sa tinatawag natin mga uri ng sihir. Meron siyang dalawang bagay na dapat nating tandaan. Unang-una yung kanyang atar o ta'tir, na siya ay nagbibigay ng epekto sa puso ng tao, sa isipan ng tao, sa pagkaintindi ng tao. Pangalawa, yung mga taong hindi masyadong nagbibigay ng siya ay happy, siya ay hidden o siya ay nakatago. Katulad ng binanggit natin sa lugan, ang ibig sabihin ng sihir ay ginagawa ito sa madaling araw bago magpajar, kaya tawag siya sahara. Ang sahur, diyan galing sa salita na yan. Nasabi rito ng muallif rahimahullah, bayan o clarification ng paglilinaw na mayroong mga sihir na hindi naman talaga kufur. Kaya lang, kapag ang sihir na yan ay talagang merong shayatin at tayo ay gumagawa ng obedience at obedience sa takarrub tsaka obedience pagsampa sa shayatin, pagsunod, so ito ay sihir na ibig sabihin nakakapaglabas sa atin sa Islam at ang kaparusahan sa kanya dito sa dunya ay pugutan ng ulo. Kala Ahmad, haddatana Muhammad ibn Jafar, haddatana Auf, an Hayyan bin Allah, haddatana Khatan ibn Qabisa, an abihi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, innal iyapata wa tiyarata min al-jib. Sabi rito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na magmula sa musnad ni Imam Ahmad, at ito rin ay nasa Ibn Hibban at iba pang mga kutub ng sunan. Sabi rito, katotohanan ang iyapa, wat tarqa, wat tiyara min al-jib. So tatlong uri ng sihir ang binanggit dito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, katotohanan ang iyapa,
at ang tarq at ang tiyara minal jib. At ang ibig sabihin ng jib, ayon sa napaliwanag, ayon sa tafsir ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, ang ibig sabihin dito sihir. Kaya sabi dito, innal iyapata wa tarqa wa tiyar minal sihir, ay magmula sa sihir. Ngayon, inisa-isa itong ipinaliwanag ni Auf dito sa ibinigay sa atin ng imam si Auf ibn Abu Jamila. Siya ay sabi nga rito ng muallif rahimahullah, siya ay tika, siya ay trustworthy na tao. Qala Auf al-iyapatu zajru tayr. So pinaliwanag niya kung ano ibig sabihin ng iyapa. Sabi niya, ang iyapa ito ay zajru tayr. So ang zajru tayr actually sa mga Arab, ang ibig sabihin ng zajru tayr na gagawa ka ng isang gawain na idedepend mo ang iyong layunin sa harakat ng ibon o sa galaw, movement ng ibon. Yan ay, kung halimbawa may bab dito na ang bab niya talaga tiara o omen o superstitious, pero special na sa isang uri ng tiara sa mga Arab, o tiara talaga yung ang kanyang ay sa ibon, special. Kaya sinaba rito ng muallif dito sa sihir. Kasi merong sariling bab talaga yan sa tiara na ang tinutukoy doon ay maraming uri ng superstitious tsaka omen. Sabi rito ni Auf na ang iyapa sa Zajrutair. Ano ang gawain ng mga musrikin noong panahon na yun? Kapag sila ay may nais gawin, sabihin natin, gusto nilang mag-travel, gusto nilang mag-asawa, o gusto nilang magtijara o magnegosyo, so hindi sila nagdidesisyon hanggat hindi sila gumagawa nitong tinatawag nating iyapa. Ano yon? Maaaring kukuha sila ng ibon, paliliparin nila ito. Kapag ang ibon lumipad sa kanan, ibig sabihin niyan ay magandang pamahiin. Itutuloy niya lang ang kalang plano. Kapag ito naman ay lumipad sa kaliwa, ito ay masamang pamahiin, hindi nila gagawin. Hindi siya mag-aasawa, hindi siya mag-business, o hindi siya maglalakbay. Kapag sa gitna naman, uulitin ang uulitin. So ito ang ibig sabihin ng salitang iyapa ayon kay Auf. Pangalawang meaning ng salitang pamamaraan ng iyapa, halimbawa sabihin natin, kung wala kang ibon o kalapati o ano man yung ibon na yun na lumilipad, pumunta ka sa isang lugar na maraming ibon at bugawin mo siya. Yan ang ginagawa ng iba. Pag binugaw na, ibig sabihin, kung yan man ay kunti o marami, kung isa man yan, kapag lumipad sa kanan, alam na natin yung kanilang mga. Kaya ibig sabihin dito, ito ay shirk at isang uri ng, kasi ang ibig sabihin na general ng salitang sihir o jib, ibig sabihin, mga masamang gawa at salita na kumukontra sa teaching ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinapasad mo ang iyong din. So kaya dito, kapag tinanggap mo yan at hindi mo tinuloy ang iyong plano ng dahil lamang sa mga bagay na yan, ibig sabihin, pinaniniwalaan mo ng isang kalk o nilika ay merong epekto, nagbibigay ng epekto sa buhay ng isang tao. Dahil yan ay pinipredict mo ang future, pinipredict o binibigyan mo ng ang galaw ng kalapati na o ng ibon na yan ay magsasabi sa iyo kung ano mangyayari sa future. So kaya yan ay ito ang ibig sabihin ng salitang iyapa. Pangalawa, sabi rito, watarku al-qattu yuqattu bil ard. O sabi rito na sinabi ng propeta na pinaliwanag ni Auf na ang ibig sabihin naman ng salitang at-tark al-qattu yuqattu bil ard, na ang mga tao rin dahil sa kanilang gusto nilang malaman ang future, mahilig silang kung ano ang mangyayari sa panghinaharap. So ang ibig sabihin nito na yung gumuguhit sa lupa, guguhit sila ng marami, mabilis. Napakabilis na pagguhit. At pagkatapos bigla itong buburahin. At kapag alin ang matira, halimbawa kung may matira dyan, meron silang mga kung dalawa o isa, o kanan o kaliwa, o gitna. Merong mga pamahiin ng mga tao na ito ang magdidesisyon kung ano ang dapat niyang gawin sa mustakbal o sa future. Yan ay kahalintulad na rin ng mga ginagawa ngayon ng ibang mga sahir o mga kuhan.
natitingnan yung guhit ng palad ng isang tao. Itingnan yung bubuka yung palad mo, yung kamay, tapos kaliwat kanan, sabihin sa itong guhit na ito, gano'n mahaba, ito maigsi, dito papunta, dito papunta ito. Ikaw ay ganito mangyayari sa'yo, ikaw iyayaman ka, maswerte ka, makakapag-abroad ka, makakapag-asawa. Ito ang kalang sinasabi na sa guhit ng, dito, nagmula sa guhit, sa pagguhit sa lupa, ngayon napunta na sa guhit ng palad. At iba pang mga pagguguhit na ginagawa ngayon ng mga sahir. Ito ang ibig sabihin dito na ng salitang Wattark. Sabi rito ng muallif, waljibtu qala al-Hasan, sabi rito ng muallif, ang jib na sinabi ni Hasan al-Basri rahimahullah, rannahu syaitan, isnaduhu jayyid. So, isa sa paliwanag ni Hasan al-Basri rahimahullah, sabi niya, isa sa mga kibar na tabi'in, ulama ng tabi'in, sabi niya rito, ang jib, ito ay rannahu syaitan. So, karamihan sa mga nagpapaliwanag na salitang rannahu syaitan ay sound o boses ni syaitan. At lahat, kung halimbawa, puntahan natin yung mga sound o boses o mga tunog ng kagagawa ni syaitan para sumamba ang tao sa huwad na Diyos ay makikita natin ngayon sa mga iba't ibang religion. Halimbawa, sabihin natin sa simbahan, meron silang special na tugtog kapag misa na ganyan na talagang yung puso ng tao ay naapektuhan. Parang sinisihir yung puso niya. Pag narinig nila yung tunog na yan, para sila nainganyo na pumunta sa simbahan kahit hindi nila naintindihan yung katuruan. Kahit alam nila na ang sinasamba nila ay rebulto o estatwa o isang nilikha lang. Pero ito ang ano ni Satan para tawagin ang tao sa halimbawa yung kanilang pagkalimbang ng kanilang simbahan, yun naman mga Yahud, yung kanilang pinapatunog. At ganoon din, sabi nga ng mga ulama, si Sheikh Saleh Al-Fawzan, hafidahullah, at iba pa mga ahlul ilm, sabi dito kasama sa ranno ni Shaitan ang mga agani at saka masamir ni Shaitan, mga musika, mga music. Na mapapansin natin ngayon ang mga Muslim, may mga Muslim na involved talaga sa music, sabila Islamic song. Pero talagang ang background ay mga musical instrument na nabanggit sa Sahih al-Bukhari na pinagbabawal ang maasip. Pero ang kanilang mga kahit sabila ang kanilang lyrics ay pero naglalakasan ng mga musical instrument ang kanilang ginagamit. Yan ang ni Shaitan, ran na ni Shaitan. Ganon din yung musika. Ngayon, pumapasok na rin siya sa ibig sabihin sa mga muhadara ng mga Muslimin. Sa mga lecture ng mga Muslim, may mga background na musika. Minsan nga, hindi mo marinig yung lecture sa background na, minsan tignan mo yung background ng mga ibang katulad ng background ng mga kupar, ang background ng Muslim na music. Kaya minsan haluan ng konting Quran, haluan ng konting sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, la talbisul haq bil batil. Huwag niyong haluan ang Quran o ang katotohanan o ang Islam ng kahit kunting batil. Huwag niyo itong papasukan. So kasi si Satan, dyan tayo dadalhin. Inuunti-unti tayo ni Satan. Kaya lahat ng uri ng mga soap ni Satan, diba sabihin natin musika, music. Ang origin talaga ng music, yan ay teritoryo ni Satan. Kaya yung mga tao na, yan ay sabi na para pag-encourage sa mga tao sa dawa, yan ay ni Satan. Hanggang sa tuya na tayo malulong dyan. Ibig sabihin, inumin, wasribu kulub, inumin ng puso natin yung musika na yan. Kaya mga ulama sabi na hindi pwedeng pagsabahin sa puso ng isang mu'min ang Quran at saka ang agani o ang musika. Hindi maaaring pagsabahin sa puso ng isang mu'min. So kaya yan ngayon nangyayari sa mga Muslim ngayon, sila ay nagle-lecture na may mga background sila, minsan hindi nga marinig yung kanilang salita kasi sila ay nabibiktima ni Satan sa kanilang ginagawa. Kaya sabi ko, ang teritoryo ni Satan, ano ba teritoryo ni Satan? Alam ba sabi ng teritoryo niya yung mga warehouse o mga lugar ng aliwan sa gabi na ginagawa na. Nandiyan ang mga babaeng pinagbabawal, nandiyan ang inuwi na pinagbabawal, nandiyan ang mga musika, nandiyan ang music, nandiyan ang sugal,
nandyan ang drugs, nandyan ang sigarilyo. Ibig sabihin, yung lugar na yan, kapag nandyan ang isang bagay na ibig sabihin, pinalalayo sa atin, kahit haluan mo yan ng anumang kabuti, tawagin mo ng ibang pangalan, yan pa rin ay walang pagkakaiba sa haram. So kaya sabi rito ng muallif, wali Abi Dawud, wan Nasai, wa Ibn Hibban, wa sahaha al-musnadu minhu. So, pinaliwanag niya yung sanad ng hadith. Sumunod na dalil sa anwaan ng sihir, sabi ito, Wan Ibn Abbas radiyallahu anhu maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iktabasa syu'batu minan nujum, faqad iktabasa syu'batu minas sihir. Zada ma zada. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Sabi rito sa hadith ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung sino man ang maniktabasa syu'ba. Aktabasa, ibig sabihin aktabasa, ta'allum. Kung sino man ang pag-aralan niya, ang ibig sabihin, ang uri ng nujum, ang tinutukoy ditong nujum, sabihin natin nujum, bituin sa kalangitan, nakabituin sa kalangitan, ang tinutukoy dito, ilmu tanjim o ilm at ta'atir. Ang tinutukoy dito ng muallif rahimahullah, ilmu ta'atir, yung kaalaman na nagbibigay ng atar o epekto o pangyayari, nagkakaroon siya ng epekto sa pangyayari sa hawadit ardiya. Anumang uri ng mga hawadit o pangyayari o insidente sa kalupaan, kalangitan man o kalupaan, lalo-lalo na. Ito ang tinutukoy na ang bituin daw ay nagbibigay ng epekto sa mangyayari sa kalupaan. Halimbawa, yung bituin na yan, siya ang sanhi kung bakit lilindol. Yung bituin na yan, yan ang sanhi kung bakit may papanganak. Yung bituin na yan, yan ang, para bumagsak ang ulan. So, yan ang tinatawag dito ng muallif rahim na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa hadith. Kung sino man ang mag-aral ng anumang uri ng nujum, siya ay nag-aral ng pagkabasa syu'ba minas sihir. Siya ay nag-aral ng uri ng sihir. Pagkatapos sabi ito, zada ma zada. The more na tumataas ang kanyang kaalaman sa tinatawag nating astrology, ng uri ng astrology na yan ay ta'atir, siya ay tumataas din ang kanyang sa sihir. At tumataas ang kanyang kasalanan. So, ang nujum, ang now, sabi sa ibang yung susunod, may special na bab, ang muallif rahimahullah tungkol dyan. Ang nujum, ito ay tatlong uri ang nabanggit sa atin Allah Tabaraka wa Ta'ala sa kalangitan, na ito ay, una, ito ay gabay sa mga naglalakbay. At ito ay palamuti sa kalangitan, at ito ay shooting star sa mga sayatin, sa Sarikos Sam. Sabi nga Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa bin najmi hum muqtadun. Sabi niya, ang mga bituin, sila ay nagagabay. Ito ay mubah, ito ay allowed. Kasi noong unang panahon, ang mga Muslim o mga tao at di Muslim, nung wala pa yung mga kompas na yan, mga Google na yan, mga advanced technology na ginagamit nila para maging madali sa kanilang paglalakbay, ang tinitignan nila yung mga bituin na minamana sa mga marurunong na mga matatanda. Kaya sila ay nakakarating sa kanilang patutunguhan, ito man ay sa kalupaan at karagatan, sila ay ginagabayan sa pamagitan ng pinagkaloob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na bituin sa kalangitan para matuntun nila ang kalang landas na patutunguhan. Sa araw, ang mga Arab o ang mga marurunong na mga tao sa paglalakbay o mga traveler, sa araw, ang kanilang alama ay jibal, mga kabundukan. Sa gabi naman, ang mga bituin sa kalangitan. Kaya, subhanallah, ngayon, ang mga Muslim ngayon, wala nang kaalaman sa pagtingin ng bituin kung paano ang paglalakbay sa pamagitan ng bituin. Dahil meron ng mga electronic, mga compass, meron ng Google Map, at iba pang mga ginagamit sa sasakyan man o sa cellphone. Pagkatapos, ibig sabihin, pinadali ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin ang mga bagay na yan para hindi, nung araw, napakahirap sa tao ang paglalakbay. Unang-una sasakyan, pagkatapos, minsan naliligaw sila dahil minsan, masama ang panahon, madilim, makulimlim, sunstorm, naliligaw sila.
Sila ay natatagalan bago makarating sa kanilang patutunguhan. Pero ngayon, alhamdulillah, madali sa atin. Ito ay ni'ma ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lang dahil sa kabir o akbar na ni'ma ng Allah tabarak wa ta'ala, ang mga tao noon, lalo na mga Muslim noon, kapag sila nakarating sa kanilang sobrang pasasalamat nila, pero ngayon ang mga Muslim, kukunti o wala man lang nagpapasalamat sa biyaya na pinagkaloob sa atin na mga electronic equipment na yan o mga travel equipment na pagdating natin sa patutunguhan natin, ang pinupuri pa natin yung ating kagamitan. Sabi natin, napakagaling at accurate nito aking Google Map. Nakalimutan na puriin ang Allah subhanahu wa ta'ala nagbigay sa kanya ng kakayahan na gawin. Kasi ang gumawa niyan ang tinatawag nating human brain ng Bani Adam. Ang gumawa ng bagay niyan ang Bani Adam. So kaya, dapat talaga ang Allah subhanahu wa ta'ala balik talaga sa kanya lahat ang tinatawag na. Ngayon, madali. Bukod dyan, may mga sa kalsada, may mga signboard, may mga nakasulat. Napakadali ang lahat. Pero, napaka-konti ng pasasalamat. Hindi katulad ng araw. So yan ang nabanggit dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumunod na dalil, sabi rito, Walid nasa'i min hadith Abi Hurairah radhiyallahu an, man aqada uqdatan thumma napata fiha faqad sahara. Sabi rito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino man ang kumuha ng akada, ibig sabihin ng kung sino man ang magbuhol. Halimbawa, mga binubuhol ay halimbawa yung kayat o tali o buhok o lubid, ano mang ginagawa ng binubuhol ng mga mangkukulang. Sabi ko, sino man ang magbuhol, na ang pagbubuhol na yan ay uri ng sihir. Thumma napata fiha, at ito'y kanyang mag-blow siya doon sa kanyang binuhol, pakad sahara. At ito nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Al-Falaq. Amin syarrin napatati fil uqad, na siya ay nag-iihip, pagkatapos yung bulungan, iniihipan niya yung binuhol niya na buhok man o tali man o ano. So ano brother ang dito? Ano ang sihir dito? At itong sihir na ito ay itong pamaraan ng sihir na ito, ang sihir na tinatawag nating may contact na jinn o sayatin. Napakaraming rito sa una. Pag sinabi nating bubuhol tayo at iihipan natin yan, bago ihipan may binabasang panalangin na itinuro ng mga sayatin o ng jinn na basahin mo yan dyan sa binuhulan mo na halimbawa buhok nung kukulamin mo o nung sasaktan mo, babasahan niya ng, kaya sabi nga natin, ibara, ibig sabihin mga salita, latupa na kapi, latok, ibig sabihin napakagandang mga salita at napaka mabighani na salita. So ito ay kalang iihipan. Pagkatapos iboblow pa yung laway. Iboblow. Pag tayo ay maggagamot, halimbawa sabihin natin, isang taong may sakit o nakulam, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinuro sa atin pang mababasahan natin ng Ayat al-Kursi, Surah Al-Fatiha, Ayat al-Kursi, yung tatlong sura, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbil. Pagkatapos iboblow natin yan. O kaya ang propeta may laway pa. Katulad talaga ng ginagawa ng mga sihir. At kapag tayo ay binasa natin yung yung ating blinaw at saka laway, ibig sabihin, ang blinaw natin yan ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, humihingi tayo ng proteksyon o ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala, pangalagaan o pagalingin kung sino man yung binabasahan natin ng ruqya. Ruqya syar'iyya. Tinutukoy natin dito, ruqya syar'iyya. Kaya lang, ang mga sayatin na nagnapat o nagbublow at nagbublow ng umiihip sa ukad na kinuha nila sa kagamitan ng kanilang kukulamin, ang binabasa nila ditong dua ay para puriin ang mga jinn at sayatin. Para magdua sa sayatin. At pagkatapos, hindi lamang yun, ibublow nila doon sa binuhol nila na yun. Kung naman yung kanilang bubluhan na yun. Minsan, yung mga amulet. Yan ang tinutukoy natin ditong sihir.
Pagpapatuloy ng hadith, sabi rito, pakad sahara. Kung sino ang gumawa niyang pag-ihip na yan, o paglalagay ng kasama ang laway, siya ay gumawa ng sihir. At tinutukoy natin dito yung sihir, yung bawal na sihir talaga. Yung sihir talaga na papunta sa kupor at saka sa shirk. Waman sahara pakad asrak. Sabi dito, ito na ang ruling o hukom ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung sino ang nag-commit o gumawa ng sihir, siya ay musyrik. Siya ay nagbigay ng katambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kinuha niyang katambal ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung jinn o shayatin, na hinihingan niya ng tulong para gawa ng ng kapahamakan yung kanyang kinukulam. Pagpapatuloy na, waman ta'allaka syai'an wukila ilay. So dito, bakit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos niyang banggitin yung pagbublow doon sa binuhol, ng laway, pagpupunas ng laway, so sabi rito, kung sino man ang magtaalak ng anuman, taalak, ibig sabihin sa salitang taalak, literally, magsabit o maghang. Siya ang nakira, ibig sabihin lahat ng uri, wala na dito accepted, lahat, nakira. Wukila ilayhi, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, wukila ilayhi. Ipagkakatiwala ka doon sa iyong sinabit. So ang taalak o alaka o alak, dalawang uri, dalawang klase. Halimbawa, sabihin natin, merong tao na nagsasabit siya talaga, hissi. Yung talagang bagay talaga na katulad ng mga amulet. Na kaya yung mga mangkukulam, manghula na meron silang binebenta na mga ganyang mga isinasabit. Bago nila ibenta sa'yo, binubulungan nila yan. Meron silang binubulong. Pagkatapos babayaan, bibili mo yan sa kanila. At minsan iba nga, pababalikin ka pa para bulungan uli yan o basahan pa uli yan ng kanilang mga sihir. Yung mga isinasabit. Kaya yan, ibinigay dito ng mu'allif, rahimahullah. Pangalawang uri ng taalak, bukod sa yung mga sinasabit sa iyo, kaya yung mga tao nagsasabit niya, sa halip na sila ay mapalaya sa jinn, lalo lamang nilang inilalagay ang sarili na sila ay maging alipin ng jinn. Kasi yung nakasabit na yon, yan ang palatandaan na madali silang matris ng mga jinn kung saan sila naroroon. Lalo yung mga ganyan, may mga pinagbibili na mga metal, kwintas, bagay, ganito, medalyon, ano man mga binibigay nila, mga sinusuot sa kamay. Alam natin lahat yan sa mga taga-probinsya. Pangalawang meaning dito ng salitang taalak, kung sino man ay yung hissi, kung sino naman ang i-attach niya ang kanyang kalb o puso. Ibig sabihin, magtiwala siya doon sa sihir, o doon sa binigay sa kanya ng sihir, o yung ginawa sa kanya ng sihir. Kapag nagtiwala siya sa sihir, pababayaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa sihir, doon sa mangkukulam o sa sorcerer. Hindi siya tutulungan, pababa, diyan ka na, sige, diyan ka humingi ng tulong, sige, siya tutulong sa'yo. Ito ang ibig sabihin, na ang kanyang puso nakaalak o nakaasa doon sa isang sahir. Kaya sabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Taha, wala yuplihu sahir haytu ata. Hindi magtatagumpay ang sahir. O yung mga taong naniniwala sa sahir, kahit saan sila naroroon. Kahit saan sila naroroon. Ito ay sa 69 ng surat Taha. So, ang mga masyahik na mga Arab, meron silang kwento tungkol dyan na very famous na kwento sa mga durus. Halimbawa, sabihin natin, meron daw isang lalaking Arab na meron siyang kapitbahay. Yung kapitbahay niya, napakayaman na tao. Pero hindi niya nakikita nagtatrabaho, walang negosyo, hindi lumalabas. Lagi na lang sa bahay, pero napakayaman, napakaraming pera. So tagal na kanilang pagiging magkapitbahay, hindi niya natiis na sinabi niya, sabi niya, pwede bang, total matagal mo na akong kapitbahay, kilala mo naman ako, pwede bang sabihin mo sa akin, na ikaw ay napakayaman, pero hindi kita nakikitang nagtatrabaho, hindi kita nakikitang umaalis. Ikaw ay, hindi ko alam na meron kang negosyo. Sabi niya, pwede bang sabihin mo sa akin yung sekreto mo para makinabang din naman ako. Sabi sa kanya ng lalaki, na kanyang kapitbahay, kung ipapangako mo sa akin na lahat ang sasabihin ko sa susundin mo. Sabi niya, halimbawa, isang businessman, halimbawa, sabi natin business o tijara. Kapag gusto mo talaga maging tagumpay, kung ano ang advice ng mga professional na tujaro o businessman, susundin mo siya. Kasi alam mo, professional siya ay experiencado sa business.
So, lahat ng sabihin niya susundin. Sabi niya, susundin kita. Kasi naisip niya dito ay napagkakitaan. O sinabi sa kanya, sa ganitong oras, bago lumubog ang araw, habang lumulubog ang araw, punta ka sa isang ilog. At doon, may bibigay ako sa iyong pangalan. Kapag nandun ka na sa tabi ng ilog, tawagin mo yung kanyang pangalan. Ibig sabihin, pinapapunta siya doon na kung saan lumulubog ang araw, na kung saan yung sungay ni Satan o si Satan ay sinasabay niya ang paglubog ng araw. Pagkatapos sinunod niya yung kanyang kapitbahay, pumunta siya roon. Habang lumulubog yung araw, tinawag niya yung pangalan nung binigay sa kanyang pangalan. At may lumabas sa tubig ng ilog na nagsalita. Isang bagay na hindi niya nakikita na magbigay ng pangitain sa kanya na pagkatapos siya kinausap, sabi niya, meron akong kailangan sa iyo. Sabi niya, sige, ipagkakalob ko. Kaya lang lahat ng sasabihin ko sa iyo, hindi ka susway. Sabi niya, oo, susundin ko. Sabi ng tao na naghahanap. So pagkatapos, ang unang hiniling sa sabi niya, iwan mo ang iyong sala. Huwag kang magsasala. So sabi ng lalaki na ito, sabi niya, magmula na ako'y pagkabata, ako ay magkaisip. Ako ay pinalaki na aking mga magulang at talagang pinapangalagaan kong aking sala. Hindi ko talaga iniiwanan. At yan ay pinangako sa aking sarili. So hindi niya sinunod yung Satan. At nang siya ay umuwi sa kanya, nabalitan sa kanyang kapitbahay, galit na galit yung kanyang kapitbahay dahil galit na galit daw yung Satan sa kanyang kapitbahay. So kaya ito ang ano natin, na ang Satan, ang unang inuutos sa atin ay yung ibig sabihin, una, layuan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. At gumawa ka ng pagsamba sa jinn. Sumunod na dalil, sabi rito, Wan ibn Mas'ud radiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ala hal unabbiukum ma'al adhu. Sabi rito ng propeta, gusto niyo bang sabihin ko sa inyo kung anong ibig sabihin ng salitang adhu? Adhu, sabi nga rito ng mga ulama, sabi lang, ibig sabihin ng salitang adhu al-kadib, kasinungalingan. Kadib wa siher. Tapos sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi dito, al-adhu hiya an-namima. Al-qalatu bainan nas. Sabi niya, ang namima ito ay ang salita o ang maraming uri ng salita na ang sanhi ng salita na yan ay ang kanyang dahilan ay ito ay uri ng salita alawajil ifsad, na ang kanyang layunin ay para gawin ng pasad o pag-awayin ang mga tao. Alam ba, pag-iwalay niyo mag-asawa. At ang namima talaga yan ang kanya. Una, pupunta siya sa isang tao para sirain yung isang tao, tapos pupunta sa kabila. Hanggang sila ay pagsirain at pag-awayin. Kaya sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ang kanyang atar o epekto ng namima, sabi nga dito, ma yuparriku na bihi bainal mar'i wa zawji. Ano banggit sa aya na binasa natin noong nakaraang bab. Ng epekto ng minsan ng siher ay paghihiwalayin ang dalawang tao nagmamahalan. Kaibigan man o magulang o mag-asawa o sino man. Kaya ito ay isang uri ng siher. Sabi nga ng mga ulama, na ayon sa mga akwal ng mga salaf, sabi nila, minsan ang namima, kahit hindi siya napunta sa had talaga ng kufur o shirk, kaya lang ang kanyang atar o epekto sa tao, na binibigyan niya ng pasad ang mga tao sa loob ng isang oras o maiksing panahon, na ang isang sahir, kailangan niya ng isang taon para wasakin o patay ng isang tao. Kaya napaka-danger din ng epekto ng namima o tinatawag nating paninirang puri para pag-awayin ang dalawang tao. At ito ay binanggit dito ng muallif na ito isang uri ng sihir. Panghuling dalil, sabi rito, wala huma an ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna mil bayan la sihra. Lahuma, ito ay sa Bukhari at sa Muslim. Sinabi nga rito na ito ay hadith ni Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minal bayan la sihra. Sabi rito, ang katotohanan, ang bayan, ito ay isang uri ng sihir. Ang bayan,
ibig sabihin ng salitang bayan ay yung napakagandang pamamaraan, very eloquent, very accurate na pamamaraan ng pananalita. Sabi nga naman, mga ulama, sabi nila, ito ay isang uri ng pasaha wal balaga. Isang uri ng napakaganda, napakatamis o ekspertong pamamaraan ng pananalita. Kaya alam natin, sabihin natin, sino mga professional na mga speaker? Sabihin natin, sabihin natin ang mga politiko. Tingnan natin yung mga magagaling na magsalita ng mga politiko. Kung tingnan nyo si Barack Obama, kung paano siya magsalita, napaka-eloquent niyang magsalita. Lalo na mga Arab, kung tayo nakakaintindi ng Arabic. Sumunod na magagaling na mga pusaha o magagaling sa pasaha ay ang mga nangangaral ng din o huwad na din. Lalo na mga, halimbawa, tingnan natin ang mga nakatunggali ni Ahmad Didat rahimahullah, Sheikh Ahmad Didat rahimahullah. Si yung isang Amerikano na napakagandang magsalita. Na talagang ang mga tao, kahit ang sinasabi niya kasinungalingan, dahil sa kanyang pamaraan ng pananalita na mayroong halong sihir, so ang mga tao naniniwala kahit ito'y kasinungalingan. Ngayon, bakit ito sinawag na sihir sa pananaw ng Islam? Meron ding mga pusaha o mga bulaga o mga ahlul balaga. Sabi natin, pasiha, ibig sabihin pasiha, very eloquent, very accurate, napakaganda ng pamaraan ng kanyang dila sa pag-convey, kasama din ang balaga, ibig sabihin sa pag-convey o pagpaparating ng kanyang mensahe sa tao. Ito ang ibig sabihin ng salitang bayan. So kaya, mayroong mga Muslim na speaker. Halimbawa, buti pa ang mga, sabihin natin, ang mga Shia, talagang direkta talaga silang, sinasabi talaga nila ang kanilang, sabi na si Abu Bakar, kafir, si Omar, kafir, sabi nila ng mga Shia. Ang mga sahaba daw, kafir, ganun talagang. Pero may mga grupo na mga dalal, na mga gulat, al-mutasawwif, katulad ng mga Sufiya, na ibig sabihin, hinahaluan nila ang kanilang pamaraan ng pagsasalita ng batil.